Pinagpapaliwanag po ng Department of Energy o DOE ang mga pinashow cause order na mga gasolinahan kaugnay po sa maaga nilang paniningil ng mas mataas na presyo ng produktong petrolyo bago pa ang oil price hike kahapon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi na muna nila basta-basta ipapasara mga mandurugas na gasolinahan. Pero nagbanta ito na babawiin ang kanilang permit. Sa ngayon po hindi pa raw kailangan buhayin ng task force katuwang ang DOJ para i-monitor ang presyohan sa mga gasolinahan. Mahigpit na rin daw ang pagbabantay ng DOE sa mga magho-hoard ng supply. Before we even sent the show cause order, pinapunta na namin ng police at or ng taga-DOE na-investigate, kinunan ng picture. So may prueba na nga eh. So pero sabi ko, kailangan may due process at explain sa kanila. Baka may rason sila. Kung hindi sila sumagot o hindi nila ma-justify, papasarahan immediate. Yan nga po ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Sa iba pang balita, iminungkahi po ng Budget Department na gamitin po ang nakatabing National Calamity Fund kung kailanganin ng karagdagang pondo para sa fuel subsidy. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, may mahigit 23 billion pesos na National Disaster Risk Reduction and Management Fund na po pwedeng magamit ang gobyerno kung kinakailangan. Bahagi lamang ito ng halos 40 billion pesos na kabuuang Calamity Fund na inilaan ngayon taon. Paliwanag po ng DBM, pwede itong bawasan at gamitin pang subsidiya lalo't nag-ugat naman sa gera ang krisis sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na maituturing bilang man-made calamity. Pinapahintulutan naman daw kasi sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act na gamitin ang pondo sa mga trahedya na hindi dulot ng kalikasan. Posible naman daw na nakuha ng mga itinuturong espiya ng China ang mga impormasyon ng mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, inamin ito ng isa sa 3 Pinoy na nabistong nag-espiya para sa China. Ang ipinuslit na datos ay nagresulta sa panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Pinagsisisihan naman daw ito ng naturang espiya. Bagamat mahalaga ang mga naipuslit na impormasyon, tiniyak po ng AFP na walang nakuhang confidential files at top secret na datos ang China. Napag-alaman din na hindi lang sa Pilipinas nag-espiya ang China, kundi maging sa iba pang mga bansa. Nilinaw naman po ng abogadong nagnotaryo sa affidavit ng 18 nagpakilalang dating security at bagman ni Zaldico na hindi siya bayaran at hausyaw o isang peking abogado. Humarap nga po kahapon sa NBI si Attorney Charlie Pascual matapos na ipasabina kaugnay po ng investigasyon sa mga paratang ng grupo. Paliwanag ni Pascual, ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin sa pagnonotaryo. Pero hindi niya raw trabaho na patotohanan ang pahayag ng 18. Matatanda ang isiniwalat ng grupo na nag-deliver daw sila ng higit 800 bilyong pisong kickback mula po sa flood control projects sa ilang opisyales ng gobyerno. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.